Ang nakaraan. Nagpatuloy ang laban ni Theo sa clone nito, sa umpisa ay talagang pinapahiran nito ang ating bida. Kaya lang hindi rin nagtagal ay nakita ni Theo ang kahinaan ng kalaban, kaya nagawa niya itong matalo sa huli. Dahil doon, tumungo na ito sa ikalawang palapag ng pagsubok. Pagpapatuloy, tumingin si Theo sa kabilang panig nina Axian at Randall, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Nakakatawa. Gayunpaman, may panahon na kayong mga bastos ang mismong trauma ko, saad niya. Agad na tumigas ang mukha ni Axian, at nagdilim ang kanyang hitsura sa matinding galit. Tinitigan niya si Theo mula sa ilalim ng kanyang talukbong, ang boses ay parang isang mababang ungol. Tuluyan ka na bang nawala sa sarili? Dahil oras na para mamatay ka. Taluna ni Ragnar, uyam ni Axian, ngunit naputol ang kanyang pang-iinsulto ng isang marahas na buga ng pulang dugo. Sa bilis na nakakasilaw, kumilos na si Theo. Ang ulo ni Randall ay umiikot na sa hangin bago pa man makasigaw ang lalaki. Tumayo si Theo sa ibabaw ng bumabagsak na katawan, ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. Salamat, simpleng sabi niya. Nanatiling paralisado si Axian, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang takot na hininga habang napagtatanto ang agwat ng kanilang lakas. Hindi nag-atubili si Theo kahit isang segundo. Sumugod siya paitaas, ang kanyang espada ay gumuhit ng isang talas-talas na pulang arko sa hangin na hamati sa katahimikan ng larangan ng digmaan. Ang pag-atake ay napakabilis kaya, hindi man lang nagkaroon ng oras si Axian na itaas ang kanyang sandata. Ang talam ay bumaon sa kanya, malinis na humahati sa kanyang katawan sa dalawa. Habang ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay nagsimulang mahulog, ang mga mata ni Axian ay nanatiling dilat, nakapako sa isang estado ng gulat na hindi makapaniwala. Natalo siya sa isang talunan bago pa man niya maproseso ang paggalaw. Umulan ng dugo sa paligid ni Theo habang nakatayo siya sa gitna ng pagkasira ng mga napatay. Itinaas niya ang isang kamay sa kanyang mukha, ang kanyang mga daliri ay nakatikom habang ang isang matalas at madilim na ngisi ay gumuhit sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ang mga putol na labi ng lalaking. Minsang naging multo sa kanyang nakaraan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang nakamamatay na kagalakan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay lumapad sa isang bagay na tunay na halimaw habang ninanamnam niya ang katahimikan. Ang mabigat na katahimikan pagkatapos ng labanan ay naputol ng pamilyar na tunog ng trial system. Nalampasan mo na ang pagsubok sa ikalawang palapag. Ang pakikipaglaban sa trauma. Bago pa man makahinga si Theo, isa pang abiso ang biglang lumitaw. Patungo na sa susunod na palapag. Malayo sa init ng labanan, ang eksena ay bumalik kay Caritas, na nanunood ng may makitid at manunuring mga mata habang sinusundan ng kanyang patayong balintataw ang bawat galaw ni Theo. Oh, nakakatuwa, hagik-hak ng dragon, ang kanyang boses ay umaalingaw sa pinaghalong malisya at tunay na pagkagulat. Sa bilis na ito, baka maabot niya nga ang Pantheon. Ang dragon ay nagsimulang lumutang ng mas mataas habang tumitingin sa kisame na may nasisiyahan ng ngiti, kitang-kitang kinagigiliwan ang nagaganap na palabas. Mukhang inaasahan mo ito ng husto, puna ng isang hindi nakikitang boses, na napansin ang halatang pananibik ng dragon. Isang makinang at nakakasilaw na liwanag ang biglang lumamon sa Grand Hall. Tumingin si Caritas sa gitna ng ningning, ang kanyang boses ay maliit laban sa napakalakas na kinang. O Diyos ng kasinhian, causality, ang tunog ng mga abiso ng system ay naging isang palagiang ritmo sa hangin. Nanalo ka sa labanan laban sa persona at nalampasan ang ikatlong palapag. King, nanalo ka sa labanan laban sa shadow self at nalampasan ang ikaapat na palapag. King, nanalo ka sa labanan laban sa collective unconscious at nalampasan ang ikalimang palapag. Habang ang huling abiso ay kumukurap, isang mabigat na bagsak ang umalingaw sa arena. Ang kalaban ni Theo ay binalibag sa lupa ng may mapanirang puwersa. Ang mandirigma ay nakahigang talunan, iniwan si Theo na nakatayo bilang hindi matatawarang nagwagi sa mga mas mababang pagsubok. Halos wala pang oras si Theo na ibaba ang kanyang espada bago muling nagliwanag ang asol na ilaw ng tower system. Nanalo ka sa labanan laban sa Primal ID at nalampasan ang ikasampung palapag. Tinitigan ni Theo ang abiso, ang kanyang mga mata ay naningkit habang pinapahid ang isang patak ng dugo sa kanyang pisngi.
Nalampasan na niya ang ika-10 palapag, puna niya, ang kanyang boses ay sumasalamin sa pinaghalong kasiyahan at malamig na kalkulasyon. Nakatayo siya sa gitna ng sirang sahig ng arena, nakatingin sa walang galaw na katawan ng kanyang kalaban. Napagtanto niya kung gaano bumuti ang kanyang ritmo mula noong mga mas mababang pagsubok. Ang oras na kinakailangan para makalampas ay umiikli. Sa ilang dahilan, pakiramdam ko ay nagiging mas madali at mas madali ito simula noong unang palapag. Habang inaabot at itinutulak niya ang mabigat na ibabaw, nagsalita siya sa hangin. Alam na nanunood ang maliit na dragon. Siguradong hindi lang ito matatapos ng ganito, di ba? Kharites. Ang mga pinto ay dumaing sa pagbukas at isang bagong holographic window ang sumiklab sa gitna ng daanan, pumipintig sa isang maliwanag na asol na ilaw. Papasok sa ika-11 na palapag, ang pagsubok ng Pantheon. Ang ngisi ni Kharites ay lumapad, ang kanyang matatalas na ngipin ay nasasalamin ng nakapangangilabot na pulang ilaw ng bagong palapag. Hindi kailangang mag-alala, Challenger, sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang madilim at may inaasahang tono, dahil ang tunay na laban ay magsisimula na ngayon. Habang nagsasalita siya, tumunog ang hangin sa pag-activate ng interface ng tore. Isang asol na bintana ang pumintig sa kadiliman ng kuweba. Ang lugar na ito ay ang Primal Cave na ginagaya ang proseso ng pagsilang ng buhay. Ang abiso ay kumurap, pinalitan agad ng isang direktang utos mula sa system. Bumalik pa itaas sa Primal Cave. Habang ang dambuhalang pinto ay dumaing sa pagbukas, sinalubong si Theo ng tanawin ng Primal Cave. Ang kuweba ay napakalaki at malamig, puno ng matatalas na parang ngiping stalagmites na sumibol mula sa mamasamasang sahig, habang isang nag-iisang landas. Ang umaabot pasulong patungo sa isang manipis na liwanag sa malayong distansya. Humakbang si Theo sa loob, ang kanyang mga pandama ay nasa mataas na alerto. Isa ba itong pagsubok kung saan kailangan ko lang sundan ang daan? Tanong niya sa sarili, ang boses ay mahina. Huminto siya, nilalanghap ang mabigat at sinaunang hangin ng kuweba. Ang atmosfera ay medyo iba sa mga naunang palapag. Ipinagpatuloy ni Theo ang kanyang matatag na paglalakad, ang kanyang mga bota ay lumilikha ng isang ritmikong tunog ng talsak ng tubig habang lumulusong sa mababaw na tubig na nag-iipon sa sahig ng kuweba. Ang landas sa harap ay mahaba. Pinaliligiran ng matatayog at talas-talas na stalagmites, ngunit ang kanyang focus ay nanatili sa malayong puting ningning ng labasan. Ang hangin ay biglang pumintig sa asol na ilaw ng tower system habang isang bagong bintana ang lumitaw sa kadiliman. Upang marating ang pinagmulan, kailangan mong bumalik sa kawalan bago ang pagsilang. Habang pinoproseso ni Theo ang misteryosong mensahe, isang pangalawang tunog ang umalangaw-ngaw sa kuweba at isa pang abiso ang lumitaw. Habang binabakas mo pabalik ang pagsilang, ang mga pandama na nakuha mo noong ikaw ay isilang ay mawawala ng isa-isa. Biglang huminto si Theo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa kumikinang na asol na interface na lumulutang sa harap niya. Ano? Bulong niya, ang boses ay halos isang bulong ng kalituhan. Hindi nagatubili ang system ng tore, nagniningning ng isang direktang parusa sa kanyang paningin. Nawawala na ang iyong pang-amoy. King, hindi mo na kayang madama ang amoy ng mundo. Ang ekspresyon ni Theo ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa malalim na pagmumuni-muni. Itinaas niya ang isang kamay sa kanyang bibig, ang kanyang noo ay kumunat habang nararamdaman niya ang hangin sa paligid na nagiging kakaibang payapa. At walang anumang amoy, hindi ko na madama ang amoy ng mundo. Sumulong si Theo, ang tunog ng kanyang bota na tumatulsak sa basang bato ay ritmikong umaalingaw-ngaw sa madilim na daanan. Bigla siyang napatigagal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang isang nakapangangilabot na realisasyon ang dumaloy sa kanya. Nanatili siyang ganap na hindi gumagalaw, pinagmamasdan ang alon ng tubig sa paligid ng kanyang mga binti at ang mabagal, matatag na patak mula sa mga stalactites sa itaas. Ang hangin, na dati ay makapal sa mamasa-masa at mabigat na amoy sa ilalim ng lupa, ay ganap ng walang laman. Ang kuweba ay naging nakamamatay na tahimik habang tumitindi ang pagsubok. Isang patak ng tubig ang nahulog mula sa kisame, tumama sa ibabaw sa ibaba na may tahimik na alon. Sa sandaling iyon, isang asol na system window ang kumurap. Nawawala na ang iyong pandinig. Ang tunog ng abiso ang huling bagay na narinig ni Theo bago lumitaw ang pangalawang bintana.
Hindi mo na kayang madama ang mga tunog ng mundo. Ang mundo ay lumubog sa ganap na katahimikan. Nagpatuloy sa paggalaw si Theo, ngunit kalaunan ang mismong koneksyon niya sa kanyang pisikal na paligid ay nagsimulang maputol. Isang ikatlong, bintana ang lumitaw sa malabong liwanag. Nawawala na ang iyong pandama sa paghipo, touch. Ito ay sinundan agad ng huling kumpirmasyon ng kanyang paghihiwalay. Hindi mo na kayang madama ang mga tactile na sensasyon ng mundo. Napatigil si Theo, nawala na ang 4 sa 5 kong pandama. Maaari kaya, isip niya, muling sumiklab ang system, nagbibigay ng huling dagok sa kanyang persepsyon. Nawawala na ang iyong paningin. Bago pa man siya makakurap, ang susunod na abiso ay kinumpirma ang kanyang paghihiwalay. Hindi mo na kayang madama ang anyo ng mundo, ang kuweba, ang landas, at ang malalayong liwanag ay agad na naglaho. Nakatayo si Theo sa isang kawalan ng puro at nakatatakot na wala. Ang kanyang bibig ay nakanganga sa isang tahimik na sigaw ng kawalan ng paniniwala. Ang atmosfera sa paligid niya ay nagbago, naging mabigat at malamig habang ang pagsubok ay umabot sa sukdulan nito. Isang huling mensahe ang lumitaw sa dilim, pumipintig sa isang pinalidad na nag-iwan sa kanya na ganap na walang depensa. Dahil ang lahat ng 5 pandama ay hinaranggan, ang iyong paggamit ng mana ay limitado. Naanod si Theo sa isang tahimik at walang hanggang kawalan. Ang kanyang katawan ay nakabitin sa kabuoang kadiliman. Isipin na pati ang aking mana ay mapuputol. Ang paglampas sa sitwasyong ito mismo ang dapat na pagsubok sa 11 na palapag. Itikom niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Kung iisipin, hindi ito ang unang pagkakataon na napunta ako sa ganitong sitwasyon. Ang mga imahe ng isang nakaraang pakikipaglaban ay kumurap sa kadiliman. Ang malamig na bakal ng espada ng kanyang ama at ang napakabigat na pakiramdam ng pagkatalo. Katulad ito noong tinamaan ako ng espada ng aking ama, isip ni Theo, ang kanyang mga mata ay naningkit. Habang kinikilala ang pamilyar na sensasyon ng kanyang enerhiya na sinusupil, ang imahe ng kanyang mana beast na si Griffin ay nabuo sa kanyang isipan. Ang mga balahibo nito ay madilim at ang presensya nito ay makapangyarihan. Isang kislap ng pag-asa ang nagninggas sa loob niya habang isang plano ang nagsimulang mabuo. Kung gayon, hindi ba kaya kung makalampas sa parehong paraan? Nakabitin sa nagniningning na kawalan, itiningala ni Theo ang kanyang ulo at naglabas ng isang utos na umalangaw-ngaw lamang sa kanyang isipan. Griffin. Ang boses ni Theo ay umalangaw-ngaw sa kabuoang katahimikan ng 11 na palapag. Isang mapanghamong sigaw laban sa wala. Fairy Dragon, utos niya, ang kanyang sigaw ay umaalingaw-ngaw sa kadiliman. Hindi siya huminto doon, itinulak pa ang kanyang kalooban sa kailaliman. Desert Worm, Lesser Drake. Nakatayo ng matatag sa gitna ng umiikot na kumikinang na mga partikulo, ang anyo ni Theo ay kumikinang sa isang malamig na asul na ningning. Kahit nasupol ang kanyang mana at wala ang kanyang mga pandama, tumanggi siyang maging bilanggo ng kawalan. Binabakas niya ang parehong paraan na ginamit niya noon, itinataya ang lahat sa kapangyarihan ng kanyang summoned beast upang wasakin ang sensory blockade. Ang ekspresyon ni Theo ay tumigas sa isang ngiwi ng sakit habang ang ganap na kawalan ay nagsimulang maningil. Sa sandaling naglaho ang aking 5 pandama, ang aking kamalayan ay nagsimulang mangalat. Napagtanto ni Theo na ang pagpapatawag ay isang bigong sugal. Ang kawalan ay ganap na pumutol sa kanyang mga panlabas na koneksyon. Itiniin niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, nararamdaman ang mahinang init ng pulang hiyas na nakabaon doon. Wala akong pagpipilian kundi humanap ng paraan mula mismo sa loob ko. Sa pisikal na katotohanan ng kuweba, ang katawan ni Theo ay nakahiga sa sahig. Agad na nagtipon ang kanyang mga familiars sa paligid niya. Hey, Theo, anong problema mo? Biglang tahol ng Griffin. Sabi naman ng Fairy Dragon, isipin na matitisad ka lang sa sarili mong mga paa ng ganyan. Bilasan mo at bumangon ka. Bago pa man sila makapag-react ng higit pa, isang malamig at kalmadong boses ang umalangaw-ngaw mula sa kalaliman ng tunnel sa likuran nila. Walang silbi, flat na pahayag ng boses. Lumingon ang mga familiars. Si Caritas ay lumulutang sa harap ng nagulat na mga nilalang. Ang kanyang mga pandama pati na ang kanyang mana ay nasa estado ng pagkaputol, kalmadong paliwanag ng dragon. Kahit gaano pa kayo sumigaw, hindi ito makakarating sa challenger. Ang dragon ay dahan daw ang bumaba.
Lahat ng may buhay na nilalang ay nakadarama ng espasyo at oras sa pamamagitan ng kanilang mga pandama, dagdag niya. Ngunit sa kabalintunaan, pagkatapos mo lamang mawala ng mga pandama magiging malinaw ang isang bagay, at iyon ay ang katotohanan na ikaw ay tinalikuran na ng mundong kinabibilangan mo. Isang madilim na pulang aura ang sumiklab sa paligid ng dragon habang pinagsasama niya ang kanyang mga kuko. Primal Fear, bulong niya, pinapangalanan ng ganap na takot na lumalamon ngayon sa kawalan ni Theo. Si Kharites ay umaaligid sa mga anino, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may malamig na awtoridad habang ang mga familiars ay nagkukumpulan sa paligid ng kanilang nakahigang amo. Para sa isang tao, ang Primal Cave ay isang lugar kung saan walang pagkakaiba ang sarili at ang mundo. Sa bilis na ito, ang kamalayan ng piniling isa ay mangangalit. Nakahiga si Theo nang walang galaw sa basang bato, at haantong siya sa isang estado na walang pagkakaiba sa pagiging patay, deklarasyon ni Kharites habang ang kanyang mga huling salita ay mabigat na nakabitin sa tahimik na kuweba. Tumalikod si Kharites kay Theo at naglabas ng isang pagod na buntong hininga. Ang kanyang interes sa pagsubok ay ganap ng naglaho. Akala ko ang piniling isa na ito ay medyo kakaiba, bulong ng dragon sa sarili. Dahan-dahan niyang iniling ang kanyang ulo habang nagpapatuloy sa paglakad. Nako, ang disappointment ko ay kasing laki ng aking inaasahan. Bigla, isang mabigat at masamang pressure ang sumabog mula sa mga anino sa likuran niya. Nakikita ko na, ang hindi kilalang boses ay gumaralgal, ang mga salita ay puno ng isang madilim at bagong natuklasang kailanawan. Eksakto habang papatayo si Kharites para umalis, ang walang galaw na katawan ni Theo ay biglang sumiklab sa isang marahas, talas-talas na pulang aura na nagpaligaw sa basang bato sa isang kulay dugong liwanag. Papatayin ko ang bawat isa sa inyo, ungol niya, ang deklarasyon ng digmaan ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kuweba. Ang malamig na katahimikan ng kuweba ay nawasak ng isang biglaang, marahas na pag-usbong ng kapangyarihan. Mula sa pwesto kung saan nakahiga si Theo, isang haligi ng talas-talas na kulay dugong enerhiya ang sumabog, pumapaakyat ng may sapat na lakas upang mapatili ang mismong hangin. Biglang tumayo si Theo. Ang kanyang anyo ay halos nilamon ng isang dambuhala at talas-talas na pagsabog ng pulang enerhiya na pumipintig sa hilaw na mapamaslang na layunin. Anong nangyayari ng biglaan? Tahol ng Griffin. Kabaliwan ito. Tili ng fairy dragon habang pinapanood ng dragon ang umiikot na mali siya. Isang nakatatakot na realisasyon ang namayani. Iyon na nga. Ang mali siya ng baliw na Dragon Emperor na itinanim ng pinuno ng pamilyang Ragnar ay nagamok na. Natural lang dahil ang piniling isa na sumusupil dito ay bumagsak. Ang fairy dragon ay nanatiling paralisado, ang titig nito ay nakapako sa nakasisilaw na puting liwanag na sumabog sa kalaliman ng kuweba. Mula sa likuran, pinanood ni Kharites ang nagaganap na palabas. Ang maliit na dragon ay nakatayo sa gitna ng marahas na pulang enerhiya. Kahanga-hanga, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng etenggal ng aura, na gamitin ng kabaliwan upang pagbukliran ang kanyang nangangalit na kamalayan sa loob ng tahimik at ganap na kadiliman ng panloob na kawalan. Bigla, ang pulang hiyas na nakabaon sa kanyang dibdib ay sumiklab sa isang matinding pumipintig na init, at isang boses na may napakalakas na kapangyarihan ang umalangaw sa wala. Theo Ragnar, tatanggapin ko ang iyong alok. Habang binibigkas ang mga salita, ang pulang liwanag sa puso ni Theo ay umabot sa sukdulan nito. Sa matalas na tunog ng nababasag na kristal, ang enerhiya ay nagkadurog-durog, nagpapadala ng mga talas-talas na pulang piraso sa kadiliman. Bibigyan kita ng kapangyarihan upang malampasan ang sitwasyong ito, panata ng boses. Ang kawalan ay hindi lamang nagkapira-piraso. Nagsimula itong mag-apoy sa isang marahas, talas-talas na pulang liwanag. Ang mga piraso ng kamalayan ni Theo ay pinabagsak ng isang boses na parang pag-uumpugan ng mga tectonic plates. Kaya sunggaban mo ito, kaya sirain mo ito, at ibigay ang lahat sa akin. Isang dambuhalang kamay ang umabot paitaas, ang mga daliri nito ay mahaba at mano nila. Sa itaas ng palad, isang nakatatakot na mukha ang lumitaw mula sa mga anino. Isang maskara ng purong malisya na may talas-talas at kumikinang nangisi na abot sa kabilang panig ng kadiliman. Ayalay ang mundong ito. Bago pa man maisara ng aninong nilalang ang kanyang pagkakahawak, ang braso ni Theo ay sumugod pasulong,
ang kanyang mga kamao ay winuwasak ang gitna ng pulang hola ng may sapat na lakas upang magliparan ang mga piraso ng enerhiya sa lahat ng direksyon. Tumangala si Theo sa kadiliman. Isang matalas at kampanteng ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng takot na hinihingi ng pagsubok. Sa totoo lang, sabi niya, ang kanyang boses ay umaalingaw ng may ganap na katiyakan sa nagbabagsakang kawalan. Sa tingin ko ay tatanggihan ko ang alok na yan. Sa pustriya, maling pangangatwiran. Gumaralgal ang boses, ang salita ay umaalingaw sa isip ni Theo. Naibigay ko na sa iyo ang kapangyarihan. Ang pressure sa loob ng kadiliman ay tumindi, ang enerhiya ay marahas na umiikot sa anino ni Theo. Ang tono ng nilalang ay nagbago mula sa isang pangako patungo sa isang ganap na utos. Tuparin mo ang kontrata ngayon din. Tanggal nito, hindi natinag si Theo. Tinitigan niya pabalik ang kailaliman, ang kanyang malapad at manunilang ngisi ay lalong lumalim habang hinaharap ang bigat ng hiling ng emperador. Ang presensya ng nilalang sa kawalan ay nangisay sa gulat. Ang boses ng kailaliman ay nanginig habang pinoproseso ang nangyayari sa enerhiya na ipinilit nito sa Challenger. Nakikita ko ang lahat ng kapangyarihang ibinigay ko sa iyo. Nakatayo si Theo sa gitna ng mga umiikot na piraso, isang nakapangangilabot na kalmadong ngisi ang kumakalat sa kanyang mukha. Ibinalik ko na ang bawat bahagi nito. Ang kailaliman ay nangisay habang isang dambuhalang kulay dugong araw ng enerhiya ang lumitaw sa dilim. Paano mo akong nang ahas na linlangan? Nakatayo si Theo na hindi natitinag, nababalot ng nagniningning na puting liwanag. Isipin mo na lang na pag-aalaga ito sa apo mo kahit minsan, matalim niyang puna. Habang nagsasalita siya, ang pulang kristal na sahig ay bumigay, nagkakadurog-durog sa libu-libong piraso habang ang kawalan ay tuluyan ng gumuho. Napakadamot na apo, ng boses, ang mga salita ay puno ng halong inis at pagkilala. Habang ang pulang liwanag ay nagsisimulang maglaho, ang presensya ng nilalang ay umatras, nag-iiwan ng isang huling nakapangangilabot na pangako. Tandaan mo ito, Theo Ragnar. Bigla, ang malamig na digital interface ng Tore ay muling lumitaw, ibinabalik si Theo sa kanyang sariling isipan. Ang iyong self-consciousness ay lumalawak. Ting. Isa pang bintana ng system ang lumitaw at nagpakita. Lahat ng pandama ay naibalik na. Maaari nang gamitin muli ang mana. Habang ang kanyang kapangyarihan ay bumabalik, ang kuweba ay agad na nilamon ng isang marahas at umiikot na bagyo ng pulang enerhiya. Nakatayo si Theo sa gitna ng vortex, ang kanyang anino ay madilim laban sa nakasisilaw na pulang liwanag habang ang huling hatol ng pagsubok ay lumitaw sa harap niya. Nalampasan mo na ang pagsubok sa ika-11 na palapag. Tumangala siya sa naglalahong liwanag. Hindi ako sigurado kung magandang ideya ang gisingin ang baliw na Dragon Emperor, pero nagtagumpay naman sa ngayon, kaya sa tingin ko ay nakahihinga na ako ng maluwag, isip niya, habang ang isang bahagyang pakiramdam ng kalmado ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang katahimikan ng kuweba ay biglang nawasak ng isang nagkakagulong sigaw. Piniling isa. Ang mga mata ni Theo ay biglang bumukas, ang kanyang mga balintataw ay nangisay sa gulat. Lumingon siya at nakita ang kanyang mga familiars na umaaligid sa isang linya sa likuran niya. Ang Griffin, ang Fairy Dragon, ang Desert Worm, at ang Lesser Drake ay naroon lahat. Ang kanilang mga mata ay dilat at ang kanilang mga katawan ay naninigas sa matinding kawalan ng paniniwala sa kanilang nasaksihan. Bago pa man maproseso ni Theo ang kanilang hitsura, dinaluhong siya ng kanyang mga familiars na parang isang dambuhalang alon. Bumagsak siya sa tallest na sahig ng kuweba. Ano? Sigaw ni Theo, ang boses ay muffled ng kumpol ng mga nilalang. Anong problema ninyo? Nag-alala kami. Sigaw ng Fairy Dragon, ang mga pakpak nito ay pumapagaspas malapit sa kanyang mukha. Mabuti at ayos ka lang, dagdag ng Desert Worm. Isa sa mga mas agresibong espiritu ang umaligid sa kanya. Sabi ko sa iyo, kung mamamatay ka lang na parang tanga, ibigay mo na lang ang katawan na yan sa akin. Ang mabigat at nakapanghihina ng loob na atmosfera ng kuweba ay biglang naputol ng isang makinang nakislap sa dulo ng madilim na koridor. Isang nagniningning na puting liwanag ang sumugod sa tunnel, hinuhugasan ang mga tallest na bato at nililiwanagan ang landas pasulong. Naningkit ang mga mata ni Theo sa silaw, ang kanyang titig ay nakapako sa butas na nangangako ng wakas sa sensory void.
Nang walang salita, bahagya siyang yumukod, ang kanyang mga daliri ay sumasayad sa basang bato habang naghahanda siyang humakbang sa ningning. Tapos na ang pagsubok sa ika-11 na palapag, at ang liwanag ng tore ay sa wakas ay maaabot na. Ang liwanag mula sa Primal Cave ay namatay, iniwan si Theo na nakaupo sa isang malamig at madilim na gilid. Tumano siya sa bumubukas na tanawin ng huling pagsubok, ang kanyang boses ay isang mababang bulong. Sa wakas, ito na ang huli, sabi niya. Agad na lumitaw ang interface ng tore upang ayanunsyo ang paglipat. Papasok sa ika-12 na palapag ng mga pagsubok sa Pantheon. Bigla, ang katotohanan sa paligid niya ay nagkahiwa-hiwalay sa mga guhit ng parang bahagharing liwanag. Napabalikwas siya ng tayo, ang kanyang puso ay bumibilis habang sinusuri ang kakaibang bagong kapaligiran. Nakaupo siya doon, tulala, sinusubukang unawain ang kalikasan ng kanyang huling palapag. Ang mga hubad na paa ni Theo ay tumama sa malamig at matibay na ibabaw ng sahig na may tila habang ang parang bahagharing liwanag ng paglipat ay tuluyan ng naglaho. Sa malapit, isang tumpok ng puting tel ang seda ang kumaluskos habang ang kanyang mga familiars ay nagkagulo-gulong lumabas, mukhang kasing lito ng kanilang amo. Tumayo si Theo at sinuri ang silid. Ang marahas na atmosfera ng tore ay napalitan ng isang tahimik at pambahay na katahimikan na pakiramdam niya ay lubhang banyaga. Kwarto ba ito? Nanatiling nakatayo si Theo sa katahimikan ng kakaibang silid. Ang kanyang titig ay nanatili sa isang mahabang salamin na nakasandal sa pader. Ang mga modernong kasangkapan at malilinas na linya ay tila isang mundong malayo sa lupit ng tore. Siguradong lugar ito na hindi ko pa nakikita, pero hindi ito pakiramdam na banyaga. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang kamay ay likas na nahanap ang gilid ng muebles sa tabi niya. Thok! Ang kanyang mga daliri ay dumiin sa matibay na ibabaw, kinukumpirma ang katotohanan ng pambahay na dimensyong ito habang naghahanda siyang. Alamin kung bakit ang ika-12 na palapag ay mukhang isang bahay. Seryoso, una yung kakaibang panaginip na yun, at ngayon ito naman, bulong ni Theo. Ang boses ay puno ng pagkairita. Sino ka ba talaga? Tanong niya, habang ang kanyang refleksyon ay nananatiling ganap na walang galaw. At bakit ka patuloy na lumilitaw sa harap ko? Ang katahimikan ng kwarto ay nawasak habang ang ibabaw ng salamin ay nagsimulang gumaralgal at magbago sa isang marahas na prismatic glitch. Dumaing si Theo, ang kanyang paningin ay nagkakapire-piraso habang ang pangkaraniwang katotohanan sa paligid niya ay tuluyan ng nagbigay daan sa huling hatol ng tore. Ding! Nalampasan mo na ang pagsubok sa ika-12 na palapag. Sinakop mo na ang relikya ng sinaunang dragon, ang White Tower. Isang nakasisilaw na puting liwanag ang sumabog. Tumangala siya, ang kanyang titig ay naningkit habang ang pinakamataas na gantimpala ay lumitaw sa harap niya sa isang huling nagniningning na utos. Papasok ka sa Pantheon bilang gantimpala. Ang nakasisilaw na puting liwanag ng ika-12 na palapag ay tuluyan ng umatras, pinalitan ng isang malamig at tahimik na kawalang hanggan. Ang bote ni Theo ay tumama sa isang matibay at hindi nakikitang hangganan na nagpadala ng matatalas na puting alon. Sa isang sahig ng purong liwanag ng bituin, nanatili siyang paralisado, ang kanyang hininga ay napatigil habang sinusuri ang kanyang bagong paligid. Itiningala niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay dilat habang nakatingin sa puso ng kalawakan. Ang mga galos sa kanyang mukha at ang kanyang punit na Amerikana ang tanging paalala ng karahasang tinaluntan niya upang marating ang lugar na ito. Sa wakas ay, dumating na siya, nakatayo siya sa loob mismo ng Pantheon. Nakatayo si Theo sa paanan ng isang hagdanan na gawa sa purong liwanag, paikot-paitaas sa isang kaharian na lampas sa oras. Sa ibaba niya, ang isang dagat ng madilim at maligalig na mga ulap ay nag-aalimpuyo, habang sa itaas, isang dambuhalang pintuang bato ang nagbabanta, nakaukit ng mga masalimuot at sinaunang pattern. Isang tunog ang umalingaw sa tahimik na cosmos habang ang isang huling abiso ay lumitaw sa harap niya. Nakarating ka na sa Pantheon. Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.